po ang isang adult na tao, meron po siyang around 5 to 6 liters ng dugo. More than 20%, significant blood loss na po yun. So, more than that, kailangan na po talaga siyang salinan. Ang buwan ng Mayo ay ang Stop the Bleed Month. Naglalayon itong mapalawak pa ang awareness o kaalaman ng publiko sa kung paano makapagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng tamang paraan ng pag-ampat ng pagdurugo ng isang pasyente. Pangunahin na ito sa mga aksidente sa kalsada na madalas na pagkakataon ay nire-respondihan ng UNTV News and Rescue. Sagian, banggaan, karambola. Mga aksidente na kinasasangkutan ng iba't ibang sasakyan. Ang resulta, iba't ibang injury gaya ng bali o sugat na kung minsan ay may severe bleeding. Bilang rescuer, isa sa unang dapat na matugunan ay ang pag-ampat sa pagdurugo ng pasyente. Posible itong ikamatay kung hindi maaagapan. May puwersa o mga bagay na tumatama sa bahagi ng katawan na tumatagos hanggang sa mga maliliit at malalaking ugat. Ayon sa hematologist ng Philippine Blood Center o PBC, malaki ang ginagampanang papel ng dugo para mapanatiling may sapat na supply ng oxygen ang utak ng tao. Kapag po katagalan na wala pong oxygen na supply dun sa ating brain, magre-result po to sa pagkamatay ng mga cells or pagkamatay rin po ng tao eventually. So in a way po para pong na-stroke, pero eventually po kung hindi talaga na supplyan po ng oxygen, pwede po itong ikamatay. So importante po talaga na kapag na-identify po yung anemia, ma-work up, pero kung emergency po ito, mapalitan po agad yung dugo na kailangan. Posibleng manganib ang buhay ng isang tao kung mawawalan ito ng nasa 1 litro ng supply ng dugo sa katawan. Actually po, ang isang adult na tao, meron po siyang around 5 to 6 liters ng dugo. And kapag nagkaroon na po ng more than 20% na blood loss, nagkakaroon na po siya ng symptoms ng possible po mag-increase po yung tibok ng puso, bumaba na po yung blood pressure. So pagdating po doon sa kung gaano kadami, more than 20%, significant blood loss na po yun. So more than that, kailangan na po talaga siyang salinan or ma-address po yung mga sintomas na nararamdaman niya. Sa BBC pa lamang ay umaabot na sa 5,000 bag ng dugo ang kailangan para tugunan ang mga humihingi sa kanila na karamihan ay mula sa National Capital Region. Kung iisipin niyo po kung mga around 5,000 per month times 12, so more or less yan talagang mga nasa 50 to 60,000 po yung need naming isupply in a year. Pangunahin sa mga nangangailangan ng dugo ay ang mga inooperahan, kasama na ang mga naaksidente. Tumataas din ang bilang ng mga nangangailangan ng dugo kapag may mga kumakalat na sakit gaya ng dengue at leptospirosis. Sa ngayon ay nasasapatan naman ng bilang ng mga blood donor ang pangangailangan dito. No, based dun sa comparison po from last year and to this first quarter, nag-improve po talaga. Kasi dati around 6 to 7,000 yung blood donors natin. This quarter pa lang po, more than 8,000 na po eh. Medyo numinipis naman ang supply ng dugo kapag holiday season dahil sa pagiging abala ng mga tao. Nare-reject naman ang dugo ng isang donor kung mataas ang blood pressure, mababa ang hemoglobin, o di kaya'y may bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pero marami pa rin naman ang pumapasa sa pamantayan at nakukuhanan ng dugo. Siguro po in 1,000 donors, merong 200 dyan. So mga 20% po yung nade-defer. Ito po ay maglalagay tayo ng direct pressure. Doon po mismo sa ibabaw ng sugat ay ipapatong po natin yung mga materyales na ating pong nabanggit kanina. At ito po ay didiinan natin or lalagyan po natin siya ng pressure. Mahalagang maampat ang pagdurugo gaya sa mga taong naaksidente. Narito ang mga first aid na maaari nating gawin. Sa isang human adult, approximately ay meron tayong 5 to 6 liters na dugo na umiikot sa ating pong katawan. And according to Stop the Bleed Coalition,
3 to 5 minutes, tayo ay pwedeng mamatay due to extreme or excessive na blood loss or yung maubos yung atin pong dugo. And ang average na response time ng isang ambulance or ng isang emergency medical services ay 7 to 10 minutes. And 40% across ay ang leading cause ng death ay due to blood loss. Or 40% ng namamatay sa buong mundo ang dahil ay ang malabis na pagkaubos ng dugo dahil sa mga traumatic na aksidente. Kaya napaka-importante na matuto tayo kung papaano tayo magpapaampat or magpapahinto ng mga labis na pagdurugo. Bago natin pag-usapan yung mga procedures natin kung paano natin siya gagawin, napaka-importante muna na malaman natin na ano ba at paano ba natin masasabi na ang isang pasyente ay merong excessive or merong malabis na pagdurugo. Ano ba yung kailangan natin na makita or ano ba yung kailangan natin na hanapin? So, unang-una, kailangan makakita tayo ng pagsirit. So, sumisirit yung dugo na lumalabas doon sa pasyente. Ano pa? Bright red yung kulay ng dugo na lumalabas. Pangatlo, kung hindi man nakakakita tayo ng pagsirit, ay tuloy-tuloy na malakas na pagtagas or pagdaloy ng dugo. Pagka yan ang mga sintomas na ating pong nakita, ay agad po tayo na magsagawa ng tinatawag natin na stop the bleed process. So, papaano ba natin papahintuin o paaampatin yung pagdurugo o labis na pagdurugo na nakakaroon ang pasyente natin? So, unang-una, magsuot tayo ng mga tinatawag natin na personal protective equipment. Katulad po ng gloves, mask, or goggles. Kung wala pong available, ay pwede po tayong mag-improvise. Ano po ang gagamitin natin? Pwede po tayong gumamit ng plastic. As long as ito po ay malinis, it will serve the purpose. Sa mask naman po, pwede tayong gumamit ng panyo, pwede tayong gumamit ng towel, or pwede tayong gumamit ng damit. Then, sa goggles po, importante rin na para po hindi tayo matalsikan ng dugo sa mata. Kapag meron na po tayong personal protective equipment, ay pangalawa po, hanapin natin kung saan nanggagaling yung pagdurugo. Bakit po napaka-importante na hanapin natin? Kasi po hindi sa lahat ng pagkakataon ay visible or immediately na makikita natin at alam natin kung saan nanggagaling yung pagdurugo. Lalo na kung ang pasyente po ay naka-jacket or merong suot na makapal na pantalon or damit. Kaya po, hanapin natin kung saan nanggagaling. Pangatlo, nakita na natin kung saan nanggagaling yung pagdurugo. Kukuha po tayo ng damit, tuwalya, panyo na makapal, or damit. Ito po ay maglalagay tayo ng direct pressure. Doon po mismo sa ibabaw ng sugat ay ipapatong po natin yung mga materyales na ating pong nabanggit kanina. At ito po ay didiinan natin or lalagyan po natin siya ng pressure. Ngayon po, kapag ka po 3 minutes ay hindi pa rin po naging effective yung ina-apply natin na direct pressure, ang susunod naman po natin na procedure is yung tinatawag po natin na wound packing. Ano po ito? So, yung mga materyales na ginamit natin po kanina ay ipapasok po natin mismo directly doon sa loob po ng sugat. Masakit po ito, yes, but it is a life-saving procedure. Paano po? Dahil po dito sa wound packing ay nilalagyan natin ng pressure yung mismong wound cavity or yung mismong sugat. Nang sa gayon ay nabibigyan natin ng pressure sa pamamagitan ng mga materyales na inilagay po natin kanina para mabigyan ng pressure yung mga blood vessels or yung dinadaluyan ng dugo na nagkaroon po ng injury or nagkaroon ng damage. Tatandaan po natin sa control bleeding, it is all about pressure. So, kailangan natin bigyan ng pressure, kailangan natin po bigyan ng diin yung mga
blood vessels or dinadaluyan ng dugo para po hindi na siya mag-bleed. Then, after po natin na ma-wound pack, didiinan po uli natin yung sugat until such time po na dumating yung mga emergency medical services. Paalala lang din po kapag tayo po ay magsasagawa ng tinatawag natin na wound packing procedure, wag po natin gagamitin yung mga sumusunod na materyales. Unang-una po, tissue. Wag po tayong gagamit ng tissue. Bakit po? Kasi po ito ay nade-dissolve sa dugo. Kaya ang tendency, hindi tayo makakapag-create ng pressure. Pangalawa po, wag po tayong gagamit ng mga tinatawag natin na tampons or tampons. Bakit po? Kasi po, ina-absorb lang niya yung dugo doon sa wound cavity, pero hindi din po tayo nakakapag-create ng pressure at hindi natin nare-reach yung mga injured na blood vessels. Kung ang senaryo naman po natin is hindi po effective yung direct pressure, wound packing, or talaga pong na-assess natin na talaga pong very significant yung injury ng patient, katulad po ng amputation, ibig sabihin po ay meron ng parte ng katawan na naputol at nakakakita tayo ng malakas na pagtagas ng pagdurugo, or yung isang tinatawag po natin na injury, yung avulsion. Yung avulsion po is merong parte ng katawan na matatanggal pa lang po. At nakakita tayo ng labis na pagdurugo, ay pagpuproceed na po tayo doon sa ating pong procedure. Yung tinatawag po natin na tourniquet. So dito po is mag-a-apply na po tayo ng tourniquet doon sa injured part. Ang pagkamatay ng dahil sa extreme blood loss or labis na pagkaubos ng dugo, it is a preventable. Ito po ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at ng tamang application ng procedures. Learn, practice, and survive. Angelo de la Paz, Training Officer ng UNTV News and Rescue. Kung gusto nyo pa pong matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness, maaari po kayo mag-follow, mag-subscribe at huwag nyo na rin pong kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Isa sa mga narespondihan ng UNTV ay ang lalaking nagkaroon ng labis na pagdurugo mula sa kanyang tinamong sugat. Narito ang kanyang kwento sa ating TMBB Stories. Yung pangalan ko po kay Angelo Granada Sabado, taga Purok Ono, Mahogany, Visayan Village. Galing ako sa tito ko, angkol. Kasi doon sa St. Peter kasi namatay siya eh. Then umuwi ako na kung tuon ta kong tambag sa akong asawa nga ayun na naguli di na katulog. Huwag ka na umuwi, dito ka na matulog. Nag-una sila sa bahay. Then, pang 20 minutes yata, sumunod ako, yun na. Aksidente na ako, nagmotor lang ako. Iwan mo lang yung motor mo, sumakay ka na lang dito. Napo dito, uwi na po ako. Dapat unta, iniwan yung motor, sakay na lang ako sa 4 wheels ni aking angkol. Hindi sana ako ma-aksidente. Nakatanggap po kami ng tawag mula sa CDRRM o bandang alas 11:44 ng gabi na may banggaan ng dalawang motorsiklo sa Capitol, Circumferential Road, Barangay Magumpo North. Dating namin doon sa pinangyarihan ng aksidente, ay nadatna namin ang pasyente na nakahiga sa tabing kalsada. Kalitra kayo paghitabo nga maingato di ay. Ako kay balo nga nakabangga ko og sakinan. Motor po daw akong kalaban. Wala ang katong
Ako nakita nga aksyon ako kabalaka kay akong tuhod ni kisi na magdako. Marag nag ana-ana na mabarga na gid siya. Aksyon ko kabalaka yay kisi ako am din ni kisi ako ang tuhod. Kaya ang ginawa po ng aming team ay kaagad po kami nagsagawa ng control bleeding sa pamamagitan ng wound packing dahil kailangan pong mapigilan agad yung malakas na pagdurugo. Ano naman, action na punog ka pan. Action kagaan akong pakiramdam nga na Check ang likod, check ang likod. Kuya, 125. Yung nakasidente ako ng motor, hindi ako alam na bangga ako. Salamat ko sa ila nga gihimos ng instrumento sa Ginoo nga bisan tulog na tong orasan eh. Matagid sila aron pag-rescue. Grabe gyud ang pagkuan nila sa ako Ako kay kog pasalamat sila nga ila kong rescue dayon. Dali ra kayong responde. Kaya pagtawag na dayon, automatic na. Mga na ilang hikta na akong TL na wala ang kasakit. Kaya katong wala pa nahikta na akong TL kanang bukog nga nastunga kay nabalik man. Iglihok lagi kuan ba maganaanaw. Sakit kayo eh. Yung isa talagang laman sa utak ko yung pamilya ko. Paano ng pamilya ko? Anong kainin? Yan lang. Mahapde niya yung pinakahakuan ko, yung damdamin ko, yung pamilya ko. Okay. Bata ko, maliit pa. Pero kaya lang para sa pamilya. At napakahalaga po talaga na sa ganung mga sitwasyon ay agad po nating makontrol o mapigilan yung pagdurugo dahil maaari po itong ikamatay ng pasyente kung hindi po natin mapigilan yung pagdurugo sa sugat ng pasyente. 19. Kara saraman dito rin sa kaat. May na ito. Sir, naki-allergy. Ngalay lang ito na. Naki na tumatambal. Na-admit ka last 6 months? So yung last gikaon, sir? Sa tingin manok naman ito ko. Basta, paralism. Yung sa pagkuha ng manok, prito, lechon, adobo, sugba, grill. oras, sir? Nagkaon. Sir, mutan sa ko dali, sir. Sakit ni sir? Kine. Kine sa hawak. Dili. Siguro sa pan. Nag-drive ka pa uli, sir? Nakaprofil na nilo. Oo. Wala pa na. Sir, kung saan yung nabati ang sakit si mo ang tail, sir? Pagka-kuhan? Pagka-tumba daw yun mo?
seconds. Sa. Dali. Ang yung istorya sa mga tao, gan man daw kay dugo daw niya. Wala man kay ko naglantaw tong dagag dugo, ang ako gilantaw ang samad naman. Daghan man daw, marami yung dugo daw, marami. Giabonohan kay kog dugo sa dito sa hospital. Isa ka bag. Baka nahimatay ako, marami na yung nausik na dugo. Salamat ako yung rescuer nga abtik nga ni-rescue sa akin. Dali ako dinala sa hospital. Salamat talaga ako kanila. Ihikap lang kasing-kasing niya. Mo-rescue yun niya. Dali ra kayo mo-rescue. Abtik. Itog na ako, sir. May gani, grasya sa Ginoo nga. Wala gyud na damage sa akong tuway-tuway. I-save gyud sa doktor. Wala gyud na buak ba. Kaya kung nabuak pa to, forever na siguro mag-straight akong TL. Kaya damage man tuway-tuway. Grasya sa Ginoo, wag gyud na damage. Baka abutin to. Wag sana maabutin yung isang taon. Para makahanap buhay na. Para hindi kuan yung pamilya ko. Ngayon yung kapatid ng asawa ko, ako na pag-aral niya. Kasi kuan ba nga ma-stop siya. Dapat yun na ma-eskwela siya o mag-eskwela. Para ilang mga kinahanglan matagadla ko tustusan. Magkalang yun nga pas recovery uban sa tabang sa Ginoo. Nung asawa ko magdiskarte man siya nga maghanap buhay para hindi lang kami makuha. Analig lang ng Panginoon, mag-pray lang. Ay kabalo naman ta nga God is provide. Kaya bisan ang mga langgam nga walay nagbuhi nila, walay nagatiman nila, buhi man, kita pa ka nga, kita may special ng gihimo sa Ginoo. Ampo lang kita sa Ginoo, mga muyo, kay dili mo ginako mabaso lang Ginoo, kaya nga ako amang yun ni sayop, muna ako yung dawaton, yung sa ihatag niya, kontento na gyud ta. Pero ang akong asawa may mangitag pamagi nga, mangitag matag adlaw, o ginagmay ba sa kanunay. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver at nalaman natin kung gaano kahalaga na tayo ay matuto kung papaano ang tamang paglalapat ng paunang lunas, lalo na sa mga pagdurugo. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng first aid at disaster preparedness. Dito lang sa programang Lifesaver. Magandang umaga po.